guys! Welcome to Jill in Can. So ngayon guys ay talagang dibdiba ng ating pag-aaral ngayon dahil April na at ito yung last month ng ating winter term. So kung second week na ngayon ay meron na lang kaming 2 weeks remaining. So kailangan na namin tapusin mga deadline as much as like this week. Itong week na to guys ay talagang nandito na yung exam, yung mga case study na dapat namin i-submit. Kailangan i-submit na. So ito yung aking for this week. Yan. So magulo yung sulat ko guys. Pero itong mga yellow, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, lahat yan mangyayari this week. Pero ginawa ko na yung iba. Tapos may quiz ako na hindi ko pa alam kung paano yung magiging standing ko dun guys. Kasi 20% pa naman yun ang grade na covered nun. Pero ang nangyari kasi, ang quiz na yun ay online quiz. So madali lang naman siya guys, online quiz. Pero ginawa ko siya gabi, tapos nagpapatulog ako sa aking baby. Ang online quiz na yun ay 1 attempt lang at pwede mong gawin siya within 3 hours. Kaso ang nangyari guys ay sa loob ng 3 hours nakatulog ako. Paggising ko, nakatulog ako kasi nasa kahiga ako with the laptop tapos katabi ko si Celestia. Nakatulog ako guys. Paggising ko umaga. Tapos pagtingin ko wala na yung quiz. Tapos sabi, contact the teacher. Kinontak ko yung teacher pero sabi niya ay I will see what I can do. I will give you options. So bukas ko palang malalaman kung ano yung feedback niya. Hindi pa niya sinasabi sa akin kahit in-email ko na siya ahead of time. Yun guys, inaantay ko pa yung sasabihin ng teacher by Monday, tomorrow, kung ano yung gagawin doon sa akin. Kasi actually yung teacher na yun dati hindi siya strict. Pero since nalaman niya kasi yung ibang classmates namin, usually kami lang mga Filipino yung naiiwan sa class every day, every class time niya, no? Kasi every Monday lang naman yung class na yun. Pero talagang consistently present kami, consistently we submit our homeworks on time. At pero yung mga ibang classmates namin, yung medyo may ibang lahi sila, yan, siguro alam niyo na kung sino yung tinutukoy doon, ay minsan darating sila late, minsan hindi sila darating, kami lang yung nandoon, and some Canadian classmates. Pero sila talaga, minsan mas madalas silang wala. Tapos kung papasok sila, late sila or almost half of the time, late sila dumating. Tapos minsan pag dumating sila, hindi nila alam ano yung lesson or ano yung mga deadline, ganyan. So parang starting nun, A few moments later. Ayun guys, so lumipat muna ako ng room kasi nung nagsalita ako, nag-start ako mag-vlog. Nagising si Celestia pero napatulog ko rin naman agad in 2 minutes time. Buti mabilis siyang nakatulog ulit kasi narinig niya ako nagsasalita. So ngayon guys, ay papakita ko sa inyo ano ba yung buhay international student. So nung una sabi ko madali lang, okay lang naman siya. But syempre as things go complicated o yung ating schedule, nagkakaroon tayo ng mga ibang activities outside the school, meron tayong part-time work, meron tayong iba pang activities like kung napanood nyo aking first video ay yung weekend na yun ay nag-happy-happy muna tayo, nagpunta tayo ng bath. So kung napanood nyo yun ay yun, so kinalimutan ko muna yung mga stress ng aking schoolwork. Pero pagbalik niyan, syempre, nandiyan pa rin nag-aantay ang ating mga gawain sa school. Time check, guys! It's 8 p.m. today.
Wednesday. Ito yung midweek na sinasabi ko guys na busy na tayo, pero yan, medyo may konting vlog lang tayo for this episode na isingit lang natin ang konting time para sa update ng aking buhay estudyante bilang international student dito sa Canada. So ito na nga yung week ng mga deadline. At ito yung week ng mga exam, ng mga deadline ng case studies, ng mga reflection papers na kailangan isubmit. At today din, kanina natapos ko ang aking final teaching demo sa aking practicum site. At I'm very happy naman sa outcome na yon na kahit papano ay nagampanan natin ng maayos ang aking pagdidemo na sa mga students kanina. So bali guys, ang aking mga students guys are not regular students. What I mean by that is they have some disabilities, and I am specifically in Down Syndrome Society. So yung mga students na nandoon, it's called a day program na kung saan ay yung mga students doon ay 18 years old and above. So mga young adults na sila na may Down syndrome. Yan. So yun ang ginagawa namin. So we have activities for them or parang teaching activity, mga ganyan. Mga life skills na kailangan nilang matutunan. Okay, so eto nga guys, first time ko ulit nakapag-vlog outdoor. Yan, thank God, dahil sa bahay guys, wala tayong mapwestuhan, no? So kahit 3 bedrooms yon, yung isang room, 3 rooms may mga occupied siya, tapos sa sala, sa dining, tapos yung si Celestia kung saan-saan tumatakbo yan. So dito tayo medyo may konting katahimikan guys. At yun nga, maganda ang weather ngayon. So, pero parang merong forecast na magkakaroon ng snow, but maybe it's just a wet snow. Pero sobrang goodbye snow na talaga tayo guys. I'm sure totoo na to. I know many times naming sinasabi, makikita nyo sa mga vlog ng iba na goodbye snow, pero andyan na naman siya. So, tignan natin guys. So, since it's our first time dito, no? 8 months in Canada. So far, okay naman ang ating experience dito sa Canada. At yun pa, isa pang magandang update guys. Ang aking teacher na sabi ko nakatulugan ko yung quiz, no? So, nag-reach out siya sa akin. Pumunta ako sa kanya during class time, and he tried his best na pumunta doon sa IT department para ma-unlock yung quiz online. So he tried 2 times. So we checked din, pero sabi ko sa kanya, sir, wala po talaga. Nakalock pa rin, error pa din siya. So sabi niya, there's another option. So nakausap ko siya, pero sabi niya, secret na lang namin to. Yan, so well, he understood my concern na yun nga, sinabi ko na I have a little kid, 4 years old, and then he was surprised to know na talaga, sa liit mong yan, na meron ka pang 4 years old, that's a handful. Yun, so sinabi niya handful, so hindi niya alam na I still have 4 more. So sabi ko, actually I have 5, all of them. And then he was more surprised to know na yun nga, I have 5 kids habang nag-aaral ako, and hindi pa rin niya alam na nag-work ako as part-time pa, no? So kaya binigyan niya ako ng special consideration na sabi niya, supposed to be, bibigyan niya ako ng paper-based na lang yung exam. Medyo kinabahan ako dun guys, kasi mahirap din yon pag paper-based. Yan, so magiging talagang hindi ka makakapag-search, no, dahil syempre nandoon lang yung sa paper. Pero bigyan niya ako mas lighter options. Isasubmit ko ito this coming Friday. Ayan ay yung reflection paper. Yan, so 1 page lang yon. Yan, so pero sabi niya wag ko daw sabihin. Yeah, but gusto kong pasalamatan ng aking instructor for that, for understanding my situation, na naging considerate siya. Naintindihan niya ang aking situation. Yan. So, thank you sa aking instructor na yan. At yun nga, hindi pa tapos ang laban na ito guys. So, bilang international student, ito yung mga
ginagampanan natin bilang kung meron tayong kasamang family dito, tapos mag-work tayo, syempre hindi na tayo haya-hayang buhay, hindi na tayo Disney princess na nasa bahay lang na naglilinis na tayo ng ibang location. So next time guys, papakita ko sa inyo kung saan ako nag-work, at ganun din kung ano yung mga future job na nag-aabang sa akin so isa lang no guys. So meron akong upcoming for summer, meron tayong inaabangan na nilulook forward na work for summer. So ang mga international students dito, syempre guys, kailangan natin ng kailangan natin ng pambayad ng tuition for the next year, kaya kayod tayo dito guys. At ito nga, changing ang weather, so prone tayo ngayon sa medyo sore throat tayo, may mga konting feeling mabigat yung katawan, ganyan, may parang ubo, so dahil sa sore throat at so guys, at kung meron kayong mga experience guys na bilang international student, sa inyo, ano na experience nyo, kung mahirap ba, madali ba maging international student dito sa Canada, ay please comment down below. Guys, natapos ko na yung fall term at matatapos na yung winter term, at meron tayong spring and summer vacation. So yung spring and summer vacation ay gagamitin natin sa pagtatrabaho. Para meron tayong pang tuition. Although na hindi assurance guys na yung ating makukuha for the spring and summer ay talagang yun yung makakapag fully paid sa atin for our tuition, but it can just, pandagdag lang siya. So kaya nga meron tayong proof of funds na kailangan dalhin dito sa Canada, dahil separate pa actually yung proof of funds to the tuition. Kailangan meron tayo yun guys. Please comment down below guys kung ano yung experience nyo bilang international student dito sa Canada, kung mahirap ba o madali ba, or kung worth it ba. So ang pinaka-importante dyan, kahit mahirap man siya, yung importante ay worth it siya sa bandang huli, na nakamtan natin yung mga pinaka-mimithi natin na pangarap dito na Canadian dream. So please comment down below para naman makatulong tayo sa mga nagpaplanong pumunta dito, especially na yung mga bagong darating for this 2024 ay hindi na lang yung mga post-secondary students courses yung mga kukunin nila, kung hindi ay mga nagmamasteral, PhD levels. So diba, so medyo mas mabigat yon, pero I'm sure it will be worth it. Yun guys. And please don't forget to like and subscribe to my channel, Jill in Can, and also please follow me on my Facebook page. Yun lang guys, and see you on my next vlog. Bye!